Tatanungin kitang pangalawa, maganda ba ang ugali mo mula nung maging anak ka ng Diyos? Iilan uli ang amen. Ako po'y natutuwa dahil tapat kayo. Hindi talaga po, totoo. Ako'y natutuwa dahil tapat kayo. Pero tayo'y malalakas ang boses at parang malakas na choir pagdating sa pangako ng Diyos. Pero pag doon sa dating na ng tiisin, iilan na ang boses. I tell you, the promises of God will not be delivered to you in a silver platter. Never. Never! You will pass through the tests and the trials because what God is after is your good character. Amen po ba? Sapagkat ang pagpapala, baka ikaw ay mawalay sa Diyos. Kung kayo'y mayamang-mayaman na, huwag ninyong kalilimutan na ako ang nagbigay sa inyo ng kapangyarihan para kayo'y maging mayaman. At pag magaganda na ang inyong bahay, at magaganda na ang inyong sasakyan, at marami na kayong lupain, huwag ninyo akong kalilimutan. Sabi ng Diyos. Ngayon tatanungin ko kayo, ikaw ba'y naririto dahil malaki ang problema mo? And that is good. Wala pong masama doon. Mabuti po yan at naririto ka. Ngayon, ano yung ginawa mo doon sa unang pagpapala mo? Huwag kang sasagot. Dahil kaya ka nasa malaking problema ngayon dahil sinayang mo yung pagpapalang una. You are troubled today because you squander the former blessings. You are not good steward of those previous blessing. Hindi ka na naging mahusay na katiwala yung mga nauna mong pagpapala. Pero wag mong sisihin ang iyong sarili sapagkat hindi mo na maibabalik ang nakaraan. Magsimula tayo ng bago. Amen po ba? Magsimula tayo ng bago. Kaya ngayong gabing ito, tayo magpapasya na magsisimula tayo ng bago. Let us have a redirection of our life. Kung noon tayo ay malayo sa Diyos, let us redirect our life closer to God. Amen po ba? Ngayon, atin pong wag nang kaliligtaan yung guidance, yung leadings, yung promptings ng Holy Spirit. Wag na po nating babaliwalain yun. Magsanay tayong masunurin sa tinig ng banal na Espiritu. Ikaw po ba ay nagsasanay na sundin ang tinig ng banal na Espiritu? Every day, the voice of the Holy Spirit is mightily whispering. It is whispering hope into your innermost being. Na itong sobrang kahirapan, gustong ipakita ng Diyos kung paano siya magpala sa mga nagtitiwala sa Kanya. This is the time na ikaw ay pararangalan ng Diyos. Pero kailangang paniwalaan mo ito. Uulitin ko yung sinabi ko doon sa first sermon, nung mangako ang Diyos kay Abraham na dadalhin siya sa lupang pangako. Nakarating po ba si Abraham sa lupang pangako? Bakit hindi? Sino ang nakarating sa lupang pangako? Si Moses, hindi rin. Bakit hindi nating si Moses sa lupang pangako ay napakaalab naman niya sa Diyos? Dahil hindi niya inalis yung masamang ugali. Pero sa langit pa rin siya. Yun po ang maganda ron. Sa langit pa rin siya. Ang atin pong pinag-uukulan ng pansin ngayon ay yung buhay dito sa ibabaw ng lupa. Dahil ang sabi ng Diyos, Moses, makikita mo ang lupang pangako, pero hindi ka makatutuntong doon. At hindi natagpuan ang bangkay ni Moses. Sa makatwid siya ay iniakyat sa langit o sa paraiso, hindi ko alam. Kung tatanungin ninyo ako kung nasan ang bangkay ni Moses, hindi ko alam. Kaya nga, huwag nating pag-uusapan yung mga bagay na walang may alam, magulo po yun. Kaya ngayon, ang alam ko, hindi siya nakatuntong sa lupang pangako. At sino ang nakaabot sa lupang pangako?
Sino? Si Joshua. At ang mga 20 and below years old. Ngayon, pansinin po natin, may pangako sa atin ng Diyos. Si Kristo'y dumating sa iyo na dalay mabuti, masagana at kasiyasiyang buhay. Ulitin ko po, si Jesus ay nasa iyo. Si Jesus ay nasa iyo. Si Jesus ay nasa iyo. Si Jesus ay nasa atin. At ang kanyang dala ay buhay. Kasiyasiya, ganap at sakdal sa kasaganaang buhay. Saan nagsisimula yung kasiyasiyang buhay? Dito. God never intend to change you by outward means. His way of changing and transforming us is through our innermost being. By the Spirit. We were saved in the Spirit by the Spirit. And we will continue living saved by the leadings of the Holy Spirit. Kaya kailangan ka munang maging maligaya bago ka makatira doon sa mansion na ipinangako sa iyo ng Diyos. Ang marami sa Kristiyano ay nakatingin sa mansyong sinabi sa John 14. Samantalang ang daming mansion dito sa mga subdivision. Matagal pa yung mansion sa langit. Ngayon ka mangarap ng mansion mo dito sa lupa. Kung paanong si Solomon ay ginawa niya ang templo ng Diyos sa loob ng 7 taon, ang bahay niya itinayo niya sa loob ng 13 taon. Bakit ganun kaunlad ang bahay ni Solomon? Sapagkat ikinarangal ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa kanyang bahay. Kaya nais ko pong ipaunawa, magpahalaga tayo sa lahat sa Diyos. Kaya pag sumakita natin na maging maganda ang ating pag-uugali everyday, magsanay tayo. Ang sabi po ng isang mangangaral, habit is like weaving a rope. When you weave, ang sabi niya, it will be strong. The strand that you weave will be strong and you cannot break it. Kaya nga po, kapag ikay may ugaling madasalin at malapit sa Diyos at laging nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos, yung ugaling yon hindi pwedeng alisin ng kahirapan. Yung ugaling yon hindi pwedeng pigilan ng sakit. Yung pag-uugaling yon hindi pwedeng antalahin ng mga kabiguan. Sapagkat lilitaw at lalabas sa iyong bibig ang pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat yung inherent sa iyo, yun ay bahagi na ng iyong sistema. Kaya ikay laging magpupuri at magpapasalamat sa Diyos. Pagkagising sa umaga, magpupuri ka at magpapasalamat sa Diyos. Bago kumain, magpupuri